naman, Jules, usapang pangkalusugan pa rin dahil mapapag-usapan natin naman ang bagong na-establish na Philippine Blood Disease and Transfusion Center. Sobrang mahalaga yan kasi syempre yung marami tayong mga kababayan na talagang hindi natutugunan yung ganitong klaseng mga sakit nila. Oo nga, so talagang mabibigyan sila ng bagong serbisyo ngayon na very much improved. At para pag-usapan yan, makakasama natin ngayong umaga si Dr. Arvin Paundo, ang chairman ng Department of Pathology and Laboratory Services ng Philippine Blood Disease and Transfusion Center. Good morning po. Good morning, Carla. Good morning, Jules. Sa ating manonood. So, Doc, before anything, ang pag-usapan muna natin yung mga blood disease. Kasi na-mention mo nga kanina na it's one of the diseases na medyo mahirap malaman na kung meron ka or wala. So, ano ba yung ilang mga signs na malalaman kung meron kang blood disease? Okay, para sa mga pasyenteng may sakit sa dugo, ang kadalasan na simptoma nito ay pamumutla o ang paghihina o yung hindi maganda yung pakiramdam niya. Yung iba naman ay nahihilo. Yung iba naman ay may mga pasa-pasa sa balat. So, minsan hindi nila alam na ang problema pala ay sa dugo at kung saan-saan sila magpapatingin muna bago makarating sa isang espesyalista. So, dapat ba pag merong ganitong mga symptoms, ang first step ay blood test? Kadalasan, magpapatingin muna sa doktor at pagkatapos doon ay mag-order yung doktor ng iba-ibang klaseng blood test at para matukoy kung saan yung problema talaga. Alright. Ngayon, sir, since may bagong na-establish itong Philippine Blood Disease and Transfusion Center, ano po ba yung pinaka-function nito sa mga kababayan natin? Okay, so kung mapapansin niyo, yung pangalan ay Blood Disease Transfusion Center. So dalawa itong ang pinofocus natin, yung blood disease, yung nabanggit ko kanina, yung may iba't ibang klaseng sakit. So itong na-establish na Blood Disease and Transfusion Center ay isang magiging specialized healthcare hospital na ang focus ay sa dugo lamang. Okay, tulad ng meron tayong Heart Center, Kidney Institute at Lung Center. Ngayon, meron tayong isang Blood Center. At on the other hand, ito ay magkakaroon din ng mga magkakaroon siya ng isang blood bank na magsusupply ng dugo para doon sa mga pasyenteng may sakit sa dugo at para na rin sa ibang hospital na nangangailangan ng dugo. So, Doc, maganda talaga kasi parang nagiging centralized na siya. Kasi ngayon, di ba parang merong cases na nahihirapan maghanap ng dugo kasi yung certain hospital may shortage. So, ito rin talaga yung isang magiging advantage nito. Tama, ito ay na-establish ng government para nga matugunan yung problema sa dugo, lalo na yung mga hospital na maliliit na walang sariling kapasidad na mag-provide ng dugo sa mga pasyente nila, lalo na kung may emergency. At on a national level, meron tayong minsan mga tragedies tulad ng mga bombings, terrorist attacks, mga floods, disasters tulad nung nangyari nitong Yolanda typhoon. Nakapagtulong yung blood center sa pagpapadala ng mga kinakailangan ng mga blood supply sa mga lugar na to. Right. Sir, isa rin po sa mga reasons kung bakit daw nag-propose itong center na to para daw po matugunan yung mga kababayan natin na merong mga diseases, mga blood diseases. So sir, paano po ba natin ma-ensure na yung syempre mga nangangailangan talaga yung mabibigyan natin ng tulong? Dahil ito ay isang government agency at ang layunin natin ay talagang public service. So, ito ay puntahan ng mga pasyente natin from all over the metropolis and even from around the country. Dito sila makakapunta para makakuha ng serbisyo at matutugunan yung kanilang problema at on the other hand, mabibigyan din natin ng treatment na kinakailangan nila sa mas mababang halaga dahil nga public service yung ating layunin. And once again, ika-clarify natin na talagang isang hospital na ito. Saan hanap? Ito ay along Quezon Avenue, nasa loob ng Lung Center compound. So kung papunta ka ng Quezon Circle, galing Manila, ito ay nasa right side. So makikita mo yan, napaka-colorful ng building, bagong-bago. Napakaganda niyan pag nakapasok kayo sa loob. Ito ay modernong-moderno. Actually, matagal nang naiplano ito noong way back 1970s pa, nung tinatayo yung Heart Center, yung Kidney Institute at yung Lung Center. Ito ay medyo napag-iwanan lamang ng panahon at ngayon ay na-establish na talaga ito. Ito yun na siya. Actually, Carla, maganda talaga yung building. Parang may mga iba't ibang tiles na colorful siya. So, talaga makikita siya ng mga boss natin. Anyway, sir, so since
since bago yung center na to, ano po yung mga inaasahan ng mga activities and programs na may offer natin para syempre ma-ensure na mabigay yung services ng maayos? Yes, actually, nag-blessing kami noong last week, April 1. So, yun yung aming soft opening. At kahapon lang ay na-establish na namin yung laboratory services. So, pwede nang pumunta doon yung ating mga kababayan para magpa-test ng dugo nila, malalaman kung ano yung mga problema. Meron ding doktor tayo na titingin sa kanila. Alam naman natin, maraming mga sakit sa dugo ngayon, tulad na pag-usapan kanina, yung dengue, yung mga malaria, pati na leukemia, mga anemia. So, napakaraming mga klaseng sakit na pwede natin makikita doon. At sa mga susunod na buwan ay magkakaroon na tayo ng mga inpatient services. So, pwede na kaming mag-admit. Meron ding emergency room, meron ding next year, magkakaroon tayo ng bone marrow transplant. So, yung mga problema sa leukemia, mga ganon, magkakaroon na ng treatment at hindi lang yung pansamantalang pag-aareglo ng simptomas. Tsaka yung isang maganda rin, Jules, kung gusto rin natin tumulong, kasi di ba madali rin magbigay ng blood. So, and alam ko po, Doc, di ba parang healthy rin to regularly donate blood? Yes, we really encourage also those, our countrymen na healthy and living a healthy lifestyle to also come visit us, and you can donate blood to help others in need. So, kahit isang tao ang magdo-donate, marami siyang tao na pwedeng tulungan. Okay. So, pwede silang pumunta doon at mag-donate ng blood every 3 months. At kung hindi naman, pwede rin ang blood center sa mga opisina at mga corporations para mag-conduct ng bloodletting activities para hindi na nila kailangan umalis sa kanilang pinagtatrabahuan. Tsaka, Doc, kung gustong magbigay ng blood, ano ba yung mga requirements? Meron bang specific na kailangan gawin bago mag-donate? Bawal pa bago mag-donate? Basically adults who are healthy, okay, kukunan ng sample ng dugo para makikita kung okay siya. So, maraming mga questions na tatanungin to make sure na hindi sila ma-reject. Lalo na yung mga madalas na mag-donate, usually alam na nila yung proseso nito. Pero sa mga first-timers naman, ina-encourage namin na mag-donate yung ating mga healthy countrymen. Okay. Sir, nabanggit nyo kanina, magkakaroon, susunod na yung bone marrow transplants, magkakaroon ng emergency room, di ba, sir? Ano pa yung mga other activities or mga ina-expect natin this year, this 2014 with your office? For this year, ang in-expect natin, magkakaroon na tayo ng ganap na hospital, 50 beds muna, pero magtatayo pa tayo ng isa pang building para magkaroon tayo ng 100 beds. So, magkakaroon na tayo ng 250 bed na hospital na specialized talaga sa sakit ng dugo. Okay. And by when can we expect it to be fully operational? Within the year, magiging fully operational na yung hospital mismo. At abangan natin, marami pa tayong i-announce na mga bagong offerings in the next few months. Right. Okay. Sir, yung roster of doctors natin, usually coming, ano po yung mga expertise nila? And usually from what institution sila nanggaling? Para syempre, malaman na din po ng mga boss natin. Tama, okay. Dahil blood disease ang pinag-usapan natin dito, ang tinatawag sa specialista natin ay mga hematologists. So, maraming hematologists tayo na nanggagaling din sa mga iba't ibang prominent hospitals tulad ng Philippine General Hospital, sa UST, meron din tayong galing sa St. Luke's at sa mga karating ng mga hospital. So, ito ay magiging hub or talagang ito yung magiging specialist hospital ng mga hematologists. Okay. So, Doc, para sa mga interested natin ng mga kapatid who suspect that they do have a blood disease, paano ma-reach or paano ma-reach ang blood center? So, yung Philippine Blood Disease and Transfusion Center ay nasa Quezon Avenue. Malapit ito sa Quezon Circle within Lang Center Compound. So, pwede silang pumunta doon para magpatingin kung meron silang nararamdaman na simptomas ng mga nasabi ko na kanina at magpatingin doon at doon din na rin magpapatest at makakayanan nila ito dahil ito isang government hospital. Okay. Alright. So, sir, final message para sa mga boss natin na syempre gusto tangkilikin itong mga serbisyo dito sa bagong center nito. Sa ating mga kababayan na baka may karong sakit sa dugo, magpatingin na po kayo dito sa Philippine Blood Disease and Transfusion Center sa Quezon Avenue. Kung meron kayong pamumutla at paghihina, kayo po ay aming inimbitahan na magpatingin dito. At yun din sa mga healthy nating kababayan, pwede rin kayong pumunta doon para mag-donate ng inyong dugo.
Okay, maraming salamat. Thank you for joining us this morning. That was Dr. Arvin Paundo, ang chairman ng Department of Pathology and Laboratory Services ng Philippine Blood Disease and Transfusion Center. Thank you so much, sir.